Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo po'y natitipon upang purihit, pasalamatan ng Diyos na bukal ng lahat ng awa at pagpapala. At lumalapit tayo sa Kanya sa pamagitan ni Padre Pio, ni San Roque, na ang kapistahe ating ipinagdiriwang ngayon. Taglay ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangangailangan. May paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na pagkakalooban niya tayo ng Kanyang awa at masaganang biyaya. Ihanda po natin ating sarili upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, amin at pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni San Roque na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagpakumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang handungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkailipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin,
Pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan. Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya kayo panghihinayangang lipulin sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel." Sumagot uli ang mga tao, "Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Siquem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato. Itinayo sa ilalim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos." Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, may dagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinigwikaan sila ng mga alagad. Natapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Naalala ko po ang aking inay. Sila ho ay siyam na magkakapatid at meron siyang mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Yun pong aking lola at lolo, mga magulang na aking inay ay Iglesia ni Cristo. Bagamat mga patay na ho. Isang pagkakataon, malapit na ho ang undas. Nagpunta ho ang aking inay para ipalinis yung mga nicho ng mga kaanak. At ipinalinis din niya yung puntod ng kanyang ama't ina. Iniutos niya doon sa mga bata na naglilinis. Dahil gusto niyang upahan yung mga bata at mapalinis yung puntod ng kanyang mga magulang. So, naging malinis naman po. Makalipas po ang undas, siya ho ay pinapagalitan ng aking inay ng kanyang mga kapatid. Sabi, ate, bakit mo naman ipinalinis ang puntod ng ating mga inay at tatay, pero pinalagyan mo ng krus? Iglesia nga naman. Sabi ng aking inay, aba, ay ipinalinis ko lang yun dun sa bata. So yun naman bata, walang alam na yun na iglesia, eh di nilagyan ng krus. Sabi ng aking inay, sa susunod, kayo magpalinis para walang krus kasi kayo iglesia. Eh, Katoliko kami, kaya mayroong krus. Mga kapatid, bakit ko po ito naikwento sa inyo? Dahil sa unang pagbasa. Kung yung pinakinggang mabuti, sa unang pagbasa, itong si Josue ay tinipon ang lahat ng mga tao at sinabihan niya, sino bang Diyos ang inyong sinasamba? Maging maliwanag sa atin. Kayo ba'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, ng mga Amoreo, o ang inyong pinaglilingkuran ay ang Diyos, ang tunay na Diyos? Ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay may iba't ibang paniniwala. May iba't iba rin tayong pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin, mali yung mga taga-ibang sekta. Hindi naman ibig sabihin, tama tayo mga Katoliko. Pero ang mahalaga, ay maging maliwanag sa atin. Sino ba ang Diyos na ating sinasamba? Ano ba ang ating paniniwala? Ito ba ay paniniwalang punong-puno ng mga sabihin nating maling at kinasanayang mga gawain? Kaya ito yung sinasabi ni Josue na para din naman sa atin sa unang pagbasa. Sinasabi niya, kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa ibang bayan. Sino ho ba ang Diyos na ating sinasamba? Sa ating pagpunta dito sa dambana ni Padre Pio, maging maliwanag sa atin na kaya tayo narito upang sambahin ang Diyos. Sambahin ang Diyos. Ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ang ating sinasamba.
Kaya nga tayo binabatikos ng ibang sekta, sasabihin, ay bakit nyo ba sinasamba si Padre Pio? Bakit ba kayo may mga santo na inyong sinasamba? Hindi po yan ang ating sinasamba, kundi ang tunay na Diyos, ang iisang Diyos na may 3 persona. Pero, lumalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan at tulong ng mga banal, ng mga taong banal, tulad ni Padre Pio, dahil siya isang manggagamot. Tulad ni San Roque, kapistahan po ngayon, isa ring manggagamot. Sa ating paglapit, kina Padre Pio, kina San Roque, tayo'y nahingi ng tulong sa kanila na ilapit sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin. Sa atin pong ebanghelyo, yan naman po ang pinapakita sa atin. Ano ho? May mga nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin niyang ipatong sa mga ito ang kanyang mga kamay at ipanalangin. Pero may mga alagad na nagsabi, ano? Sabi ng mga alagad, pabayaan na lang yung mga yan. Sabi ng Panginoong Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang hadlangan. Ibig sabihin, sa paglapit natin sa Diyos, daladala natin ang ating mga maraming kahilingan. Marami sa inyo rito, daladala ang inyong mga may sakit. Marami sa dito, daladala ang mga intensyon, pangangailangan, kahilingan sa buhay. Maaaring mayroong pinagdaraan ng mabigat na problema, nahingi tayo ng tulong kay Padre Pio. Maaaring tayo po ay humihingi na makapasa ang sa board exam, ang isang anak, ang isang kapamilya. Lumalapit tayo kay Padre Pio, pero si Padre Pio, inilalapit tayo sa Diyos. Si San Roque, pinagagaling ang mga may sakit dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya sa Diyos ang nagpapagaling sa atin. Yung ating pananampalataya sa Diyos ang nagdadala sa atin sa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin. Maging maliwanag po ito sa atin. Kaya nga, mamaya pagkatapos, ang pari magbabasbas ng mga rosaryo, mga kasangkapang pagsamba, eskapularyo, dasalan, magpapabless ng mga ballpen, lapis, magpapabless ng mga sasakyan, magpapabless ng may sakit, di ba? Ang dami nating blessings na hinihingi sa Diyos. At yan ay pagkakaloob ng Diyos. Dahil tinutulungan tayo ng mga banal tulad ni Padre Pio, San Roque, para yung ating pananampalataya ay mapakinggan at yung ating mga pangangailangan ay mapagbigyan. Lumalapit tayo sa Panginoong Diyos, siyang ating sinasamba at tinutulungan tayo ng mga banal na ating pinagdidebosyonan. Kaya nga mga kapatid, nakita ninyo sa Ebanghelyo, kahit yung mga tao nung una, panahon ng ating Panginoong Hesus, hinahanap nila lagi si Jesus, dinadala nila, ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga may sakit. Kanilang ipinapakiusap sa ating Panginoon na sila'y basbasan at pagbigyan sa kanilang mga kahilingan. Gayon din tayo. Andito tayo dahil meron tayong pangangailangan sa Diyos. Pero hindi lang po dapat sa pangangailangan tayo nakatuon. Hindi lang tayo narito dahil meron tayong pangangailangan. Narito tayo para sumamba sa Diyos. Sabi nga ni Josue, sino sa inyo ang sumasamba sa tunay na Diyos at sa Diyos-Diyosan? Kasi ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay yung patuloy na gumagawa ng mga kasalanan na kamuhi-muhi sa Diyos. Ang sumasamba sa Diyos-Diyosan ay yung hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos at yung ang kanilang puso ay pinaghaharian lamang ng mga bagay na makamundo. Marami tayong mga Diyos-Diyosan sa buhay na ito. Pero sa paglapit natin ngayon, dito sa dambana ni Padre Pio, sumasamba tayo sa tunay na Diyos. At sa ating pagsamba sa Diyos, dyan, pagkakalooban tayo ng masaganang biyaya. Yung ating mga kahilingan, yung mga petisyon natin, lahat ho yan ay alam ng Diyos. At kung tayo ay lubos na
naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, hindi lang tayo babasbasan ng Diyos, hindi lang tayo pagbibigyan sa ating mga kahilingan, kundi paiigtingin niya ang ating pakikipag-ugnayan, ng ating relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito po, ang magandang bagay na nangyayari sa atin, sa ating paglapit dito sa ating mahal na patron. Tayo inilalapit sa Diyos. At ang Diyos mismo ang ating sinasamba. Ang Diyos na ang ibinibigay ay hindi lang mga biyaya, kundi ang ibinibigay mismo ng Diyos ay ang kanyang sarili. Ibinibigay ng Diyos. Kaya di ba, sa pambungad ng misa, sa sinasabi ng pare, sumainyo ang Panginoon. Sumaatin ang Diyos. Hindi lang sumaatin yung mga magagawa ng Diyos o mga biyaya ng Diyos, kundi ang mismong Diyos ang ating hingin sa buhay natin. Hindi lang yung kagalingan ng ating mga karamdaman o yung solusyon sa ating mga problema ang ating hingin. Ang hingin natin ang mismong Diyos. At ang mismong Diyos na ito ang ating sambahin sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, kalakip ang malalim na pananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Magsama-sama tayo magpahayag ng ating kahilingan sa Amang Maawain. Buong pagkakaisa tayong lumuhog sa paghingi ng kanyang mga biyaya. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay maitanim ng simbahang katolika sa puso ng mga mananampalataya at magsilbing ilawan nawa ang kanilang pananampalataya sa paghihintay sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay patuloy niyang maipagkaloob sa lahat ng bansa sa sanlibutan. At nawa, ang mga hinirang na leader ay maging matapat sa kanilang tungkulin na maghasik ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahandaang hinihingi ng Panginoon ay maipakita nating nagkakatipon sa pagdiriwang na ito. At nawa, kasama ang ating pamilya, ay magsikap tayong lahat na mapalalim ang ating pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mga kapangyarihang Ama, pag-isahin mo nawa kami at ipagkaloob mo ng aming pananampalataya ay patuloy na mag-alab sa paghihintay sa mga biyaya magdudulot ng kaligtasan sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog ng bayan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si San Roque ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami rin pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtiin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming iyong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa paitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa paitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa paitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa paitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaaling namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahali Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalislisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni na San Padre Pio, San Roque at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sigararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang sambayang natitipon sa ngalan ng Panginoon, buong pag-ibig nating awitin ng Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanimikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayong lahat mga kapatid ay magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito mga kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na inaaniyahang tumanggap sa Kaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon, kaming manlalakbay sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tanging naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinugo. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Roque para hanapin ikaw lamang at akuin ng bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at mga namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor, at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ikaapat, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, malugod po naming ipinagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikalima, may pagpapakumpisal po tayo tuwing araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at mula 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Pagkatapos po ng ating misa ay isasagawa na po natin ang liturhiya ng pagpapagaling. At ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapatid ng ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating tulitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo na nagmahal. Tanda ni Jesus, pinamala sa Kanya ang stigmata. Limang
Atin pong ipagdiriwang ang liturhiya ng pagpapagaling. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling na may sakit, ay nag-utos sa kanya mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banan, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagaling nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagbasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mangyari po lamang ilabis ninyo ang inyong mga pababasbasang mga gamit sa pagdarasal at sa pagdidebosyon at pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang ating mga rosas sa entrance po ng Divine Mercy. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Muli po sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ito sa may entrance ng Divine Mercy. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.